Mateo. Kapitulo 26. At nangyari na nang matapos ni Jesus ang lahat ng mga salitang ito, ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Nalalaman ninyo na pagkaraan ng 2 araw ay darating ang Paskwa at ibibigay ang anak ng tao upang ipako sa krus. Nang magkagayoy ang mga pangulong saserdote at ang mga matanda sa bayan ay nangagkatipon sa looban ng dakilang saserdote na tinatawag na Caifás, at sila'y nangagsanggunian upang hulihin si Jesus sa pamamagitan ng daya at siya'y patayin. Datapwat sinabi nila, "Huwag sa kapistahan, baka magkagulo sa bayan." Nang nasa Betanya nga si Jesus sa bahay ni Simon na Ketomyo, ay lumapit sa kanya ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro ng ungwento na lubhang mahalaga, at ibinuhos sa kanyang ulo, samantalang siya'y nakaupo sa pagkain. Datapwat nang makita ito ng mga alagad, ay nangagaling sila na nagsasabi, "Ano ang layo ng pag-aaksayang ito? Sapagkat ito'y maipagbibili sa malaking halaga at maibibigay sa mga dukha." Datapwat nang mahalata ito ni Jesus, ay sinabi sa kanila, "Bakit ninyo binabagabag ang babae? Sapagkat gumawa siya sa akin ng mabuting gawa. Sapagkat laging nangasa inyo ang mga dukha, datapwat ako'y hindi laging nasa inyo. Sapagkat sa pagbubuhos niya nitong ungwento sa aking katawan, ay ginawa niya ito upang ihanda ako sa paglilibing. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang ebanghelyong ito sa buong sanlibutan, ay sasaysayin din ang ginawa ng babaeng ito sa pag-aalaala sa kanya." Nang magkagayoy, isa sa 12 na tinatawag na Judas Iscariote ay naparoon sa mga pangulong saserdote at sinabi, "Ano ang ibig ninyong ibigay sa akin at siya'y ibibigay ko sa inyo?" At siya'y tinimbangan nila ng 30 putol na pilak. At buhat ng panahong yaoy, humanap siya ng pagkakataon upang maibigay siya. Nang unang araw nga ng mga tinapay na walang lebadura, ay nagsilapit ang mga alagad kay Jesus na nagsisipagsabing, "Saan mo ibig na ipaghanda ka namin upang kumain ng kordero ng Paskwa?" At sinabi niya, "Magsipaso kayo sa bayan sa gayong tao at sabihin ninyo sa kanya, sinabi ng guro, malapit na ang aking panahon. Sa iyong bahay magpapasko ako, pati ng aking mga alagad." At ginawa ng mga alagad ang ayon sa ipinag-utos sa kanila ni Jesus, at inihanda nila ang kordero ng Paskwa. Nang dumating nga ang gabi, ay nakaupo siya sa pagkain na kasalo ang 12 alagad. At samantalang sila'y nagsisikain, ay sinabi niya, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo." At sila'y lubhang nangabanglaw, at nagpasimula ang bawat isa na magsabi sa kanya, "Ako baga, Panginoon?" At siya'y sumagot at sinabi, "Yaong kasabay kong idampot ang kamay sa pinggan, ay siya rin magkakanulo sa akin. Ang anak ng tao ay papanaw, ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. Datapwat sa abad niya kung taong magkakanulo sa anak ng tao. Mabuti pa sana sa taong yaon ang hindi na siya ipinanganak." At si Judas, na sa kanya'y nagkanulo, ay sumagot at nagsabi, "Ako baga, Rabi?" Sinabi niya sa kanya, "Ikaw ang nagsabi." At samantalang sila'y nagsisikain, ay lumampot si Jesus ng tinapay, at pinagpala, at pinagputol-putol, at ibinigay sa mga alagad, at sinabi, "Kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan." At dumampot siya ng isang sarong, at nagpasalamat, at ibinigay sa kanila na nagsasabi, "Magsiinom kayong lahat diyan, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan
na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Datapwat sinasabi ko sa inyo na buhat ngayon ay hindi na ako iinom nitong bunga ng ubas hanggang sa araw na yaon na inumin kong panibago na mga kasalo ko kayo sa kaharian ng aking Ama. At pagkaawit nila ng isang himno, ay nagsiparoon sila sa bundok ng mga olibo. Nang magkagayoy, sinabi sa kanila ni Jesus, "Kayong lahat ay magdaramdam sa akin sa gabing ito, sapagkat nasusulat, sasaktan ko ang pastor at mangangalap ang mga tupa ng kawan. Datapwat, pagkapagbangon ko, ay mauuna ako sa inyo sa Galilea." Datapwat sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, "Kung ang lahat ay magdaramdam sa iyo, ako, kailanmay hindi magdaramdam?" Sinabi sa kanya ni Jesus, "Katotohanan sinasabi ko sa iyo, na sa gabing ito, bago tumilaok ang manok, ay kakaila mo akong makaitlog." Sinabi sa kanya ni Pedro, "Kahiman ako'y mamatay na kasama mo, ay hindi kita ikakaila." Gayon din ang sinabi ng lahat ng mga alagad. Nang magkagayoy, dumating si Jesus na kasama sila sa isang dako na tinatawag na Getsemani, at sinabi sa kanyang mga alagad, "Magsiupo kayo rito, samantalang ako'y pumaparoon doon at manalangin." At kanyang isinama si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo, at nagpasimula siyang namanglaw at ng lumong totoo. Nang magkagayoy, sinabi niya sa kanila, "Namamanglaw na lubha ang kaluluwa ko hanggang sa kamatayan. Mangatira kayo rito at makipagpuyat sa akin." At lumakad siya sa dako paroon, at siya'y nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, "Ama ko, kung baga maaari, ay lumampas sa akin ang sarong ito. Gayunmay, huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo." At lumapit siya sa mga alagad, at sila'y kanyang naratnang nangatutulog. At sinabi kay Pedro, "Ano, hindi kayo maaaring makikipagpuyat sa akin ng isang oras? Kayo'y magpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay nakahanda, datapwat mahina ang laman." Muli siyang umalis na bilang ikalawa at nanalangin na nagsasabi, "Ama ko, kung di mangyayaring makalampas ito, kundi ko inumin, mangyari nawa ang iyong kalooban." At siya'y nagbalik na muli at naratnan silang nangatutulog, sapagkat nangabibigatan ang kanilang mga mata. At muli niya silang iniwan at umalis at nanalangin bilang ikatlo, na sinabi muli ang gayon ding mga salita. Nang magkagayoy, lumapit siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, "Mga tulog na kayo at mga pahinga. Narito, malapit na ang oras, at ang anak ng tao ay ipinagkakanulo sa mga kamay ng mga makasalanan. Magsitindig kayo. Hayo na tayo. Narito, malapit na ang nagkakanulo sa akin." At samantalang nagsasalita pa siya, narito, dumating si Judas na isa sa 12, at kasama niya ang lubhang maraming taong may mga tabak at mga panghampas mula sa mga pangulong saserdote at sa matatanda sa bayan. Ang nagkanulo nga sa kanya ay nagbigay sa kanila ng isang hudyat na sinasabi, "Ang aking haggan ay yaon nga, hulihin ninyo siya." At pagdakay, lumapit siya kay Jesus at nagsabi, "Magalak, Rabi!" At siya'y hinagkan. At sinabi sa kanya ni Jesus, "Gawin mo ang dahil ng pagparito mo." Nang magkagayon, ay nagsilapit sila at kanilang sinunggaban si Jesus, at siya'y kanilang dinakip. At narito, ang isa sa mga kasama ni Jesus
ay iniunat ang kanyang kamay at binunot ang kanyang tabak at sinugatan ang alipin ng dakilang saserdote at tinagpas ang kanyang tainga. Nang magkagayoy, sinabi sa kanya ni Jesus, "Isauli mo ang iyong tabak sa kanyang lalagyan, sapagkat ang lahat ng nangagtatanga ng tabak ay sa tabak mga mamatay. O inaakala mo baga na hindi ako makapamamanhik sa aking Ama at padadalahan niya ako ngayon din ng mahigit sa 12 pulutong na mga anghel? Kung gayoy, paano bagang mga tutupad ang mga kasulatan na ganyan ang nauukol na mangyari?" Sa oras na yaon ay sinabi ni Jesus sa mga karamihan, "Kayo bagay na nagsilabas na waling laban sa isang tulisan na may mga tabak at mga panghampas upang dakpin ako? Araw-araw ay nauupo ako sa templo na nagtuturo at hindi ninyo ako dinakip. Datapwat nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang mga kasulatan ng mga propeta." Nang magkagayoy, iniwan siya ng lahat ng mga alagad at nagsitakas. At si Jesus ay dinala ng nagsiguli sa kanya sa dakilang saserdoteng si Caifás, na dooy na nagkakapisan ang mga eskriba at matatanda. Datapwat si Pedro'y sumunod sa kanya sa malayo, hanggang sa looban ng dakilang saserdote, at siya'y pumasok at nakiumpok sa mga punong kawal upang makita niya ang wakas. Ang mga pangulong saserdote nga at ang buong Sanhedrin ay nagsisihanap ng patotoong kabulaanan laban kay Jesus upang siya'y kanilang maipapatay. At yaoy hindi nila nangasumpungan, bagaman maraming nagsiharap na mga saksing bulaan. Ngunit pagkatapos ay nagsidating ang dalawa at nangagsabi, "Sinabi ng taong ito, maigigiba ko ang templo ng Diyos at muling itatayo ko sa 3 araw." At nagsitindig ang dakilang saserdote at sinabi sa kanya, "Wala kang isinasagot na anuman. Ano itong sinasaksihan ng mga ito laban sa iyo?" Datapwat hindi umibig si Jesus at sinabi ng dakilang saserdote sa kanya, "Kita'y pinapanunumpa alang-alang sa Diyos na buhay, na sabihin mo sa amin kung ikaw nga ang Kristo, ang anak ng Diyos." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Ikaw ang nagsabi. Gayunmay sinasabi ko sa inyo, buhat ngayon ay inyong makikita ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng kapangyarihan at pumaparitong nasa mga alapaap ng langit." Nang magkagayoy, hinapak ng dakilang saserdote ang kanyang mga damit na sinasabi. Nagsalita siya ng kapusungan. Ano pa ang kailangan natin ng mga saksi? Narito, ngayon narinig ninyo ang kapusungan. Ano ang akala ninyo? Nagsasagot sila at kanilang sinabi, "Karapat-dapat siya sa kamatayan." Nang magkagayoy, niluraan nila ang kanyang mukha at siya'y kanilang pinagsusuntok at tinatampal siya ng mga iba na nagsasabi, "Hulaan mo sa amin, ikaw Kristo, sino ang sa iyo'y bumubugbog?" Nakaupo nga si Pedro sa labas ng looban at lumapit sa kanya ang isang alilang babae na nagsasabi, "Ikaw man ay kasama ng taga-Galileang si Jesus." Datapwat siya'y kumaila sa harap nilang lahat na sinasabi, "Hindi ko nalalaman ang sinasabi mo." At paglabas niya sa portiko ay nakita siya ng ibang alila at sinabi sa nangaroon, "Ang taong ito'y kasama rin ni Jesus na taga-Nazaret." At muli kumailang may sumpa, "Hindi ko nakikilala ang tao." At pagkaraan ng sandali ay nagsilapit ang nangakatayo roon at kanilang sinabi kay Pedro, "Sa katotohanan, ikaw man ay isa rin sa kanila, sapagkat ipinakikilala ka ng iyong pananalita." Nang magkagayoy, nagpasimula siyang manungayaw at manumpa, "Hindi ko nakikilala ang tao." At pagdakay, tumilaok ang manok. At naaalala ni Pedro
ang salitang sinabi ni Jesus. Bago tumilaok ang manok, ay kakaila mo akong makaitlog. At siya'y lumabas at nanangis na mainam.